5 Bs na pinag-aawayan ng mag-asawa. Kahit na hindi ko banggitin, malamang sa malamang alam nyo na kung ano yung 5 B na yan. Pero kung may hindi pa ako mababanggit, pwede nyo yung idagdag sa comment section. Bago ko i-reveal yung 5 B na yan, ako nga pala si May Villaruel, isang online raketera. Ano nga ba itong 5 B na madalas nating pag-awayan? At madalas humahantong paminsan sa hiwalayan. Unang B, babae. Naniniwala ba kayo na sa isang relasyon para manatiling mas matagal or matatag, dapat ang lalaki talaga ang mas nagmamahal kaysa sa babae? Bakit? Kasi ang lalaki ang madalas na natutukso at nakakagawa ng kasalanan. Isa kasi sa mga pinag-aawayan ng mag-asawa or magkarelasyon ay ang babae. Madalas kasi na sila yung mahina sa tukso. Lalo na kung hindi sila kontento sa buhay nila. Pero, paano kung hindi babae? Ang mahirap kasi dito, boylet pala talaga ang dahilan kung bakit kayo nasira. Hindi boylet ni babae, kundi boylet ni Mr. Sharing lang. Kwentuhan ko lang kayo ng mabilis. Meron akong isang katrabaho before. Napakaganda niyang babae, pero ang karelasyon niya ay isang tomboy. Ngayon, dahil wala pa akong experience nun sa love or sa relationship, natanong ko siya, bakit siya nagjowa ng kapareho niyang babae? Ngayon ang kwento niya. Sabi niya sa akin, meron siya dating boyfriend. Ang gwapo raw. So alam niyo na pag gwapo, syempre matinik din sa chicks yan. Ito ang sistema. Dahil nga sa gwapo, tinu-2 time siya. So dahil doon, nadala siya. Nagjowa siya ngayon ng pangit. Yes, yung term niya talaga is pangit. Literal na pangit talaga yung jowa niya. Pero ang problema, ultimo pangit. Ha? Ultimo pangit, tinu-2 time siya. So ganun nakakatroma yung relationship niya. Kaya nakapag-decision siya magjowa ng tomboy. Pero this time, yung tomboy kasi tinitreat siya ng tama. Mas mahal siya, alagang-alaga siya. Kaya nagtagal talaga yung relationship niya dito sa tomboy. Kaya para mas tumagal ang relationship, kailangan talaga yung lalaki yung mas nagmamahal. Pangalawang B, barkada. Mabarkada at buhay binata yung napangasawa mo. So, eto na yung problema. Nauuna si barkada bago ang pamilya. So, anong nangyayari? Karamihan ng babae, nakakaramdam sila ng depression, lalo na kung bagong panganak. Kasi syempre, kailangan niya yung atensyon at pangangalaga ng asawa niya, pero hindi maibigay ng asawa niya dahil inuuna nga ang barkada. Ito kasing si lalaki, minsan stress kay babae, lalo na pag bagong panganak. Medyo iba talaga ang datingan kapag bagong panganak si babae. So, napapasa niya yung stress dun sa asawa niya. Dahil to si Mr., hindi naman niya kayang mag-handle ng stress, pupunta ngayon kay barkada para magtanggal ng stress niya sa misis niya. Pero boys, lagi niyong tatandaan na ang barkada nyo, andyan lang yan. Ang dapat mong maisaisip at maitatak sa isipan mo o sa utak mo na ang bago mo ngayong best friend ay ang asawa mo na. Huwag mong sabihin na nauna ang mga kaibigan mo kaysa sa asawa mo. Dahil kung ganun rin lang naman ang pananaw mo sa buhay, eh dapat yung barkada mo ang inasawa mo. So dapat laging si wifey mo ang nauuna, siya ang priority mo. Para hindi kayo magkaroon ng pag-aaway or hindi ito maging dahilan ng pagkasira ng inyong relasyon. Hindi naman masamang makipagbarkada, pero dapat ilagay mo ito sa tama or sa lugar or sa tamang sitwasyon. Meron kasing tamang oras na pwede ka sa kaibigan mo, pero limit lang yon. Dapat priority mo pa rin ang iyong asawa or pamilya. Pangatlong B, bisyo. Bisyo tulad ng alak, sugal, sigarilyo. Naalala ko pa nga, nung nagpaparamdam pa lang yung asawa ko, unang-unang tinanong ko sa kanya kung meron siyang bisyo, tulad ng alak, sugal, sigarilyo. Kasi, sabi ko talaga sa kanya nun, ayoko ng jowa-jowa lang, gusto ko asawa eh. Pumayag siya, parang medyo, uy, teka lang, mapapasubo yata ako. Kaya tinanong ko kaagad siya nun, kasi mukhang eto na eh. Siya na talaga. So, sabi naman niya, luckily, wala siya nun. Wala siyang bisyo. So, sinuwerte tayo doon. Medyo na-trauma kasi ako dati, nung bata pa ako. Yung tatay ko kasi, umiinom siya occasionally. Hindi naman palagi, pero occasionally. Kung matatandaan nyo, yung bote ng San Miguel beer, yung kulay brown, naalala ko dati, binenta ko yung 2 peraso nun eh. Tapos,
Yung tatay ko, bilang niya pala yun. Kasi marami kami nun eh. Parang isa o dalawang bayong yata. So, katumbas nun isang case. Binenta ko yung dalawa. Akala ko hindi niya mapapansin. Tapos nung nalaman niya, kasi nga may parang magiinuman sila ng mga kaibigan niya. Na, chinek niya, binilang niya ko lang ng dalawa. Nalaman niya na binenta ko. Kasi pinaamin niya yung pinsan niya. Ako talaga yung nagbenta nun. So, muntik na akong mapalo nun. Kaya talagang ex na ex sa akin yung umiinom. Kasi nandahil lang sa bote ng beer, mapapalo ako ng wala sa oras. Although kasalanan ko naman kasi syempre, hindi ko naman yun gamit pero binenta ko. May times pa nga na kapag sobrang lasing yung tatay ko. Kasi mahina uminom yung tatay ko, di naman kasi talaga manginginom yun. So, konting inom niya lang, lasing kaagad yun. May mga pagkakataon na yung kahit anong mabuksan niya, feeling niya yun yung pintuan ng CR. Kaya talagang inis na inis ako nun kapag ganun yung sitwasyon. Kasi lahat na lang, kailangan pipigilan mo siya eh. Aabata mo siya kapag tumayo. Diba tulog siya? Aabata mo siya pag tumayo na siya. Kasi panigurado, kung ano yung mahawakan niyang pintuan, yun na yung gagawin niyang CR. Kaya kailangan attentive kami dun. Tapos meron pa one time yung sa sigarilyo. Naalala ko lang, no? Ang tatay ko kasi, hindi na siya naninigarilyo ngayon. Ang tatay ko kasi, ayaw siya pag sigarilyo ng mama ko. Kasi nga, bukod sa masama sa kalusugan, may hika talaga yung kapatid ko. Ngayon, nung pag-uwi niya, nagmano ako. Naamoy ko, ang baho, medyo sensitive kasi yung ilong ko sa sigarilyo. Kasi ayaw ko talaga ng sigarilyo. So, ang baho, tapos sabi ko, ano ba yan, amoy sigarilyo? Tapos sabi niya, uy, anong sigarilyo? Narinig kasi ng mama ko. Sabi niya, anong sigarilyo? Sabi niya, hindi no, huwag ka sinungaling. So, ako pa yung naging sinungaling. Which is, yun pala, pag stress yung tatay ko, paminsan-minsan, nagsisigarilyo siya. So, parang medyo na-trauma ako dun. Buti na lang talaga, tumigil na yung tatay ko sa sigarilyo. Kasi, masama naman talaga yung sa kalusugan, di ba? Lalo na sa mga second-hand smoker, yung mga tayong nakakalanghap niyan. Kaya, pinangako ko talaga sa sarili ko na dapat yung mapapangasawa ko, walang bisyo. Kasi, medyo although, hindi naman talaga traumatic kagaya ng iba, pero sa part ko kasi, ayoko nung ganon. Sa totoo lang kasi, tayo mga babae, makakapamili talaga tayo na pwede natin mapangasawa o makarelasyon. Pero yung, isipin nyo na lang yung mga magiging anak nyo, hindi sila makakapamili ng magiging tatay nila. So, ikaw na yung pupuno sa part na yon. Pang-apat na B, budget. Sa usaping pera, ito talaga yung tipong bariya na lang yung ibinigay, naghahanap pa ng sobra. Literal kung literal, pero hindi po talaga pantay ang ambag or contribution na mag-asawa sa isang pamilya. Naalala ko nung nanganak ako sa bunso ko. Normal delivery ako pero umabot ng 50,000 yung bill ko. Pero mabuti na lang may discount kami kaya mas bumaba pa yon. Pero isipin mo na lang, etong kasabayan ko, cesarean siya. So, CS delivery siya. Isipin nyo na lang kung magkano yung magiging gastos niya. Parang, tanda ko nasa 70 to 100,000 galon. Parang, 70 na lang kasi parang may discount. So, medyo malaking amount pa rin. Ngayon, dahil sa malaki yung amount, medyo naiinis or nai-stress yung asawa niya. Then, eto si babae, since cesarean siya, alam naman natin na mahirap talaga kapag cesarean. Masakit lahat yan, yung turok, yung hiwa, lahat, hindi ka makakilos. Kasi ako nga na normal delivery, hindi ko talaga maiangat yung katawan ko nun. Siya pa kaya na hiniwa yung katawan, di ba? Ngayon, nagrereklamo si babae na masakit yung ganito niya, hindi siya makakilos, hindi talaga, as in talagang ramdam ko yung sakit niya, yung pain niya, ramdam na ramdam ko. Then, ito si lalaki, dahil sa sobrang stress niya dun sa kung saan siya hanap ng pambayad. Kasi medyo malaki talaga yung naging bill. Dahil nagdelikado sila nung bata, yung nanay. Bata at saka yung nanay, nagdelikado. Medyo malaki talaga yung bill. So, sa sobrang stress nung lalaki, sa kakareklamo ni babae na masakit yung ganto niya, nakapagsalita siya ng hindi maganda. Ang sabi niya dun sa babae, bakit kasi hindi mo inere? Di sana hindi ka nagre-reklamo ng ganyan. Guys, please lang, maging maingat kayo sa mga sasabihin nyo sa asawa nyo, lalo na kung galing siya sa panganganak, dahil hindi biro yung dinanas niya. Then, sa sobrang inis ng babae, nasagot niya ngayon yung asawa niya kahit hindi naman niya gusto. Ang sabi niya, sino ba may gustong hiwain yung katawan? Which is totoo naman, 'di ba? Ikaw, papayag ka bang hiwain yung katawan mo? Pero kasi nagdelikado.
Kung hindi nila gagawin yon, pwedeng hindi lang yung bata yung mawala. Or pwedeng hindi lang yung nanay yung mawala, pati yung bata. So, napaka-crucial nung time na yon. Kaya nag-decide silang ipasesaryan. So, be mindful lang na hindi sa lahat ng pagkakataon kayo lang yung nai-stress kasi yung babae, yung asawa nyo, totoo pong nasa hukay talaga ang buhay niyan kapag nanganganak. Kaya dapat yung mga salita nyo maging tender po tayo. Kung wala po kayong sasabing hindi maganda, wag na lang pong magsalita. Ito paalala lang po sa mga lalaki na pera lang ang ambag sa panganganak ni Mrs. Magpasalamat tayo na pera lang ang problema mo. Dahil ang mahalaga, na iligtas sa tiyak na kapahamakan ang mag-ina mo. Kung ang binibigay mong budget ay barya lang, wag na po tayong maghanap ng sukli or sobra. Dahil kahit gaano pa kakulang yan, kaya yang i-multiply ng asawa mo. Pero hindi niya yung magagawa nang siya lang mag-isa. Dapat tulungan kayo. Matuto po tayong mag-appreciate ng mga sakripisyo ng mga asawa natin. Ikalimang B, biyenan. Ang biyenan ang madalas sa isa sa pinaka dahilan kung bakit nga ba naghihiwalay ang mag-asawa. Kung ikaw ay may anak na magpapamilya na or nagpapamilya na sa ngayon, dapat mong maipanawa sa anak mo na ang binuo niyang pamilya ang magiging priority niya na, hindi kayo at hindi kung sino paman. Kung hindi mo ito na ipamulat sa kanya, you failed as a parent. Share ko lang sa inyo yung nabasa ko. Merong isang anak, natanong niya yung nanay niya. Sabi niya, "Nanay, bakit si kuya, kailangan yung sahod niya, yung kalahati ng sahod niya, ibibigay sa inyo?" Ngayon, sumagot yung nanay. Sabi niya, "Kasi syempre nanay niya ako, dapat lang naman na yung kalahati ng sahod niya sa akin mapunta." Ngayon, sabi ulit ng anak, di dapat pala nanay, si tata, yung kalahati ng sahod niya kay lola mapupunta kasi nanay niya yon. Sa tingin nyo, ano nga ba yung nagisagot or response nung nanay niya? Nung nanay dun sa anak. Bilang magulang, ikaw na dapat ang gumagabay sa anak mo na ang bubuuin niyang pamilya or ang pamilya na dapat niya talaga ang priority niya. Kung magbigay man sa inyo ang anak nyo, dapat binibigay niya yon dahil mahal niya kayo. Binibigay niya ng kusa at hindi niyo siya inuobliga. At kung ikaw ay nagpamilya at medyo toxic yung biyanan mo or yung mga in-laws mo, isa sa mga solusyon dyan ay ang bumukod kayo. Bubukod kayo physically, mentally, and financially. Iyan ang 5 B na sa tingin ko ay madalas makasira ng relasyon or ng pamilya. Kung meron ka pang naiisip, i-comment mo lang sa ibaba. At susubukan natin itong talakayin sa mga susunod pang content videos natin. Naniniwala kasi ako na itong 5 B na to, babae, barkada, bisyo, budget at biyenan, ito yung mga factor na dapat i-acknowledge nyo. Dahil kung hindi kayo magiging aware dito, panigurado yung binuo nyong pamilya, masisira po talaga yan. Baka bukas makalawa, wala ka ng pamilyang babalikan. Ang kalaban kasi natin talaga rito, hindi naman yung 5 B na yan, kundi kayo mismong mag-asawa. Dahil dapat, bago kayo pumasok sa isang relasyon, lalo na sa ganitong usaping pag-aasawa, ay alam nyo na ang responsibilidad na kakaharapin nyo. Lagi niyong tatandaan na pwede kang mamili na mapapangasawa mo, pero ang mga anak mo, hindi sila makakapamili na magulang na gugustuhin nila. Kaya isipin mo mabuti, ito nga ba ang gusto kong mapangasawa? Ito nga ba ang gusto kong maging tatay ng mga anak ko or maging nanay ng mga anak ko? Lagi niyo po yung isa-isip para maiwasan po natin na magkamali tayo sa pagpili ng makakasama natin. Sikapin po natin na pumili ng tamang magulang para sa mga magiging anak natin. Kung sa tingin mo ay may katuturan itong mga tinatalakay natin, pwede mo rin itong i-share sa iba para din malaman nila ito. Pwede mo rin akong i-like, follow or subscribe para naman updated ka sa mga susunod kong content. Maaari ka rin sumali sa binuo kong group page, ang Businesswoman, para naman makapag-share ka rin ng mga saloobin mo or kuro-kuro sa iba pang mga bagay na kailangan ng atensyon natin. Ilalagay ko sa comment section yung link ng group page ko para kung hindi nyo mahanap or ma-search, madali nyo na lang itong makiklik. At kung kayo ay naghahanap ng isang bagay na pwede pang makapagpatibay ng inyong samahan, isasuggest ko na bumili kayo ng isang big plate or malaking plato na gagamitin nyo para pagsaluhan yung kumain. Ang pagkain kasi ng sabay, lalo na ang pagsasalo sa isang pinggan,
ay nakakaragdag ng bonding or isa sa mga pwedeng maging dahilan para mas tumibay pa ang samahan niyo ni Mister. Kung wala ka pa maisip kung saan bibili, ilalagay ko yung link sa comment section para naman i-check out mo na lang. Muli, ako si May Villaruel na nagpapaalala na hindi ka walang kwenta. Lahat tayo may halaga.